ang sinabi ni Boss Mike, at sandali, Lagot ka, Amy Marcos. naku, So, Boss Mike naman, entrada pa lang, tinatakot na eh. so ayun na nga, lagot. Lagot ka, Amy Marcos. Iimbestigahan ka na ngayon ng NBI. At hindi makikialam si Pangulong Bongbong Marcos dyan sa katarantaduhan mo. Lagot ka. Oo. Yung pamimake news mo, di ba? Yung kung ano-ano sinasabi mo na magkakaroon ng Noel, ganyan. Isa pa yun. Correct. Di ba? No election daw, no election. Ano sabi ng Pangulo? Nangiti lang ang Pangulong Bongbong Marcos doon, mga kababayan. Kung ano-ano yung pinapakalat, kung ano-anong mga paninira yung ginagawa nila. Palibhasa po, nandoon sila sa kampo ng mga Duterte. Di ba? At hindi lang po si Boss Mike Cervera at Atty. Claire Castro. Idadagdag pa din ho natin dyan, mga kababayan, si Atty. Larry Gadon. Maliwanag na maliwanag na Iwas kayo mga DDS ha, putang ina, baka bigla kayong sigawan nito ng bobo. Iwas kayo ha mga DDS ha. Pakinggan nyo. nais kong magbigay ng reaksyon doon sa sinasabi ni Senator Amy Marcos na bangag daw itong administrasyon na ito. Maliwanag na maliwanag na ikaw ang bangag at ikaw ang baliw at tanga dahil hindi mo nakikita Rekta din pala magsalita kahit na kahit na senadora. Siyempre po sila mga kababayan, sila no? Matataas na mga tao ho yan. Siyempre mga magkakakilala yan, no? Pero ang galing. Ikaw ang bangag, ikaw ang ang tanga. Sabi nung kaibigan ko na si Paulo Saison, parang nakikita ko na mangyayari ang Plaza Miranda 2. Ano yun? Mag-aalay sila ng tao, tapos isisisi, ibibintang kay Presidente Marcos. Wag naman sana. No? Kawawa ho kasi yung mga naiaalay na ganun eh. Yung tipong, para po doon sa hindi mga nakakaintindi, nung Plaza Miranda, mga boss chipamo sir, ang chismis doon, ang usap-usapan doon, ay yung, hindi na lang magbibigay ng tapos ibinintang sa Presidente. Di ba? Kawawa yung mga naiaalay eh. Tuloy tayo kay Atty. Larry Gadon. yung mga tamang ginagawa ng administrasyon dahil puro ka galit dahil na kasi malaki ang mga candy na nawala sa iyo sa customs nung pinagtatanggal ni BBM yung iyong mga opisyalis doon. Naku, madami daw kending nawala kay Amy Marcos kaya nagagalit. Kumbaga, dalawa ho ito mga kababayan, no? Magkapatid. Yung presidente, walang kapakapatid kung may katarantaduhan kayong mga pinaggagagawa dyan. Walang kapakapatid. Ano po? Doon naman, sa kabilang kampo, doon sa kampo ng nagbabarena ho, mga kababayan, walang kapakapatid kung tatanggalin mo yung mga ilegalidad na ginagawa ko. Ganun po yung pagkakaintindi ko, mga bossing di ba? Doon sa isa, sa presidente, walang kapakapatid. No? Kung mayroon kayong mga ginagawang mga katarantaduhan at kabalbalan sa mga yan, tatanggalin ko yan. No? Sa kabila naman, wala din kapakapatid. No? Kung tatanggalin mo yung mga pakendi-pakendi sa akin. Base po kay Atty. Larry Gadon. Di ba, Troy Bello? Yung nung inalis ni BBM, yung Pogo, maraming mga lollipop na bigay ng mga Chinese ang nawala sa'yo, kaya ganyan ka. Nakakatanggap pala ng lollipop ito si si Manang Amy. Base po diyan ang pinagbabasihan po natin yung mga sinasabi po ni Atty. Larry Gadon, mga kababayan. Ngayon, kaya nabubuo na sa isipan natin. Kaya pala, ganun ang galit ni Amy Marcos sa kanyang kapatid. No? Dahil nawala daw yung mga lollipop. Mahilig din ba si Amy Marcos sa chupa chups? Mga kababayan. Kapag ka talaga yung mga chupa chups yung napag-uusapan natin, lumilitaw si Ma'am Aba. Tuloy natin to. No? Hindi mo nakikita yung mga investments na pumapasok
kasi hindi ka nagbabasa ng mga reports, no? Sample na lang, yung Salceda report nagsasabi na 15% ngayon nag-positive ang ating mga investments. Noong bago maging presidente si Bibib ay negative 15 yan. So 30% ang naihabol na ni Pangulong Bongbong Marcos insofar as investments are concerned, no? Nakita nyo ho yun, mga kababayan? Positibo para sa ating bansa. Pero siyempre nga naman, para doon sa mga laging kontra at yung mga nasagasaan daw dahil hindi na nakakatanggap ng mga lollipop, ng mga candy, base po kay Atty. Larry Gadon, hindi nila papakinggan at pipilitin nila na i-ignore yan at maiinis sila kapag kaganyan yung mga ibinabalita ho, mga bossing. Bakit? Kasi yung mga tao na kaaway nila o ayaw nila dahil nga nasagasaan, gusto nila matanggal yan sa posisyon kaso kapag ka nakita na mamamayang Pilipino, positibo pala ang inihahatid talaga ni Bongbong Marcos, no? Sa bansa natin, lalo pong mamahalin yan. Di ba? Andyan yung Hyundai, andyan yung Samsung, andyan yung Mitsubishi, at kung ano-ano pa. At kung malilikha na yung mga factories doon sa AI Hub, sa Clark, ay napakarami ring mga locators ang mapupunta dyan at yan ay maglilikha ng daan-daang libong mga trabaho. Ang alam po yata ni Manang Amy kasi, yung nagbabarena po. Ano? Hindi mo na nakikita. Hindi mo rin nakikita na ngayong panahon ni Pangulong Bongbong Marcos ay tumaas ng 96.2% ang employment rate, which is the highest in 20 years. Nagkaroon man ito ng pagbaba ng 95% itong last quarter of 2025 ay dahil yan doon sa sigalot na nilikha ng flood control. Kita nyo po kapag kayong nag-explain po ang isang pro-government, kumpletos rekados po, pati po yung mga dahilan, pati po yung mga naka-back up na ebidensya nila at pagpapaliwanag po. Ganyan, no? Mag-explain po ang isang pro-government at isang talagang nandoon sa likod ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero pansinin nyo po, yung mga DDS, kapag ka nagbitaw yan nung mga kasinungalingan nila, wala lang, bitaw lang. O yan, iwanan ko yan, magnanakaw si Bongbong Marcos. Okay na yun. Kasi nakaasa sila doon sa mga supporter nila na mga uto-uto na mga DDS. Na si Pangulong Bongbong Marcos mismo rin ang nagbunyag upang ito ay matigil. Siya rin ang nagpapaimbestiga. Kaya itong mga rally-rally na yan, naku, halatang halata na gusto lang nilang iligtas yung mga magnanakaw. Pero yun po talaga yung gustong magligtas ng mga... Biruin mo, tignan mo ha. Tayo, tayo habang pinapanood natin yung mga investigasyon sa Blue Ribbon Committee, inis na inis, bisit na bisit, gigil na gigil tayo sa mga diskaya Di ba? G na G tayo doon sa mga diskaya, mga kababayan. Pero kay Marcoleta, kilab ho, mga bossing. Gusto pa maging state witness yung mga diskaya. Pero mo, habang pinapanood natin yung investigasyon, habang inaaral natin yung investigasyon, mga kababayan, halos lumilitaw at talagang mas dumidiin sa ating mga utak na itong mga diskaya, isa doon sa mga pinaka talagang malala, na kontraktor. Tapos kay Marcoleta, ang putik na yan, gusto state witness. Tapos ang sabi ng ombudsman o kung DOJ pa yata mga panahon na yon, si Boying Remulla, ang sabi kung magiging state witness po kumbaga kinakailangan niya magbalik sila ng pera para po maramdaman na sincere talaga yung gusto nila na maging state witness sila. Marcoleta, bakit gano'n kailangan pa po magbalik ng pera para maging state witness? Anak na putik na. Napatanong ho ako sa isip ko noon, mga kababayan. Sabi ko, bakit ganon? Kung talagang gusto niya na maipasok sa state witness itong mga ito, dapat sasabihin ni Marcoleta, magbalik na kayo ng pera, sige. Pero hindi. Parang ayaw niyang ipabalik yung pera. Natandaan ko naman. Nag-post naman si Montulfo. Ang sabi ni Montulfo,
mayroong isang mambabatas, no, na humihingi daw, di umano, ng 1 billion sa mga diskaya at nauwi daw lang daw po sa 120 million. Tapos, bandang dulo nung post ni Montulfo ang sinabi, hindi ko sinasabing si Rodante Marcoleta to. Ako din, no, hindi ako naniniwala na si Rodante Marcoleta yon, mga kababayan. Ano po, naisip ko, sabi ko, bakit kaya ayaw ipabalik ni Marcoleta yung yung pera galing sa bayan? No? Huwag na natin pag-usapan yan. Tuloy na natin to. At sa pagparti naman ng mahihirap, napakaganda ng programa ni Pangulong Bongbong Marcos sa agrikultura. Napakarami na ng pinagawa ng mga solar pumps para sa patubig. At mayroon ng mga dams na tapos para din sa malawakang patubig para sa mga sakahan. At insofar as social protection is concerned, napakarami na 1.7 million na ang napag-graduate sa sa 4Ps kasi gumanda na yung buhay nila, nagkatrabaho na sila at ang Nakita nyo, naririnig nyo mga DDS. Kaya magtaka kayo eh. Bakit gano'n? Sinasabi nyo, pinapilit ninyo na parami kayo ng parami. Pero kapag kayong mga rallyhan na, pag rally na, wala naman pumupunta sa inyo. Ang konti ninyo. Diba? iba sa kanila ay nakapag-aral na. Kasi kumbaga, na-educate at nalalaman nila na ang gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos ay totoong nagtatrabaho. Marami pa. Sa healthcare, napakaganda ng healthcare natin. Nag-more than times 10 pa nga yung ibang mga benepisyo na kahit hindi tinataas ang premium ng PhilHealth. At meron na tayong sa DOH operated hospitals ngayon na zero cash out or zero. Alisin na natin ito, no? Baka yung mga DDS ay bumula na ho yung mga bibig, mga kababayan, sa sobrang dami ng inilalatag na mga proyekto at nagawa ni Pangulong Bongbong Marcos nito pong si Atty. Larry Gadon.